Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Sinasabi ni Pangulong Duterte na ito si Leni Robredo ang may dahilan kung bakit yung mga hashtag na natutulog ang Pangulo. Okay? Sumagot ngayon si Leni Robredo. I-forward natin, ha? Pasagutin natin. Pa-beauty ka ng... Sabi ni Anyo, ang dalawang general na binanggit ng Pangulo ay sina retired Lieutenant General Alan Luga at retired Brigadier General Orlando De Leon na kumastigo kay Robredo sa social media. Sa kanyang public address kagabi, tingin ni Pangulong Rodrigo Duterte na pinapalabas ni Vice President Leni Robredo na wala siya sa kasagsagan ng bagyo. Sa isang tweet, sinabi ni Vice President Robredo na hindi kailanman niya tinanong kung nasaan ang Pangulo. Pwede raw balikan ang lahat ng kanyang tweet at makikitang wala raw siyang sinabing ganito. Sinita rin niya kung sino man... Ito ang sinasabi niya ngayon, okay? So sinasabi niya, wala naman daw siyang tinweet na ganyan, okay? Si Madam Leni, tinake na naman for masyadong literal yung sinabi ni Pangulo. Okay? Alam naman niya, at siyempre sigurado rin naman si Pangulong Duterte na ikaw hindi ka magsasalita ng, o mag-tweet ng nasaan ng Pangulo. Pero yung mga taong nakapaligid sa'yo, yan ang punot dulo ng tweet na nasaan, ang hashtag nasaan ng Pangulo. Yung mga tauhan mo. Okay? Marian Concepcion, konting tulong sa nasalanta ng bagyo. Keep up good work. Thank you po. With Enrique Henry Soler. Thank you po, Madam Marian Concepcion and Enrique Henry Soler. Sa madaling salita, ang sinasabi ni Pangulong Duterte ay yung kampo ni Robredo ang nagpakalat nun. Alam naman natin, di ba? Naaalala niyo yung panahon na yung Leni Leaks? Naaalala niyo yung panahon na yon? Kung saan mismong nanggaling na trace yung email nanggaling mismo sa opisina ni Leni Robredo. So yung lahat ng mga tweet, lahat ng mga na galing sa ibang mga pages na-connect doon sa opisina. Naalala niyo 'yon? Lahat 'yon na-connect sa opisina ni Leni Robredo. So yun yung sinasabi. Ngayon, pinapahiwatig ni Pangulong Duterte, oo, hindi ikaw Robredo, pero yung mismong hashtag nasaan ng Pangulo sa kampo mo nang galing. Ito nga ang aking teorya yung panahon na yun eh. Naalala nyo, sinabi ko sa inyo sa isang video ko. Ang teorya ko noon, sobra nilang pinaputok yung Cagayan needs help. To the point yung ibang mga post, hindi ko sinasabing lahat ha, yung ibang mga post ay fake. Yung ibang mga humihingi ng tulong ay fake. Laglabasan yan sa social media. Yung iba, inulit pa yung mga picture, ginamit lang. Tapos, gabi yon, madaling araw yon. As dali-dali, biglang nagpost si Robredo na ito, inutusan niya, inatasan ng AFP. Nilinaw nga dito sumagot nga si Anyo 3 days before. 3 days before, naandyan na ang mga kasundaluhan at ang buong puwersa ng gobyerno. Anong sinasabi mong inuutusan mo yung AFP? Diyan pikon si Pangulong Duterte. Diyan siya nainis na sinabi niya nga, hindi mo ba alam ang protocol? Tapos, doon na rin lumabas yung after niya ng tweet, naglabasan na yung nasaan ng Pangulo. Sunod-sunod na ngayon yan. Babalik kayo ngayon sa nangyari. Ito yon. Hindi ko nabubuhin yung video. Ito yun papakita ko lang sa inyo para alam nyo lang. Ayan, wait, asan? Ay, okay, wait lang. Alam nyo tong Bantay Nakaw Coalition? Okay? Itong Bantay Nakaw Coalition na yan, ito nakita, pinost mismo to ni Leni Robredo. Okay, sa page niya. Alam ko hindi naman siya nagpo-post. Bako Hazel, salamat po. Pinost niya itong mga picture na ito. Ito yung pinanggalingan, para alam ho natin ipapakita ko sa inyo. So, nakita niyo yan? Post ito ni Leni Robredo mismo. Si Leni Robredo nag-post niyan nung kasagsagan ng relief. May isang Duterte supporter na napansin yung suot na damit. Ano yung suot na damit? Bantay Nakaw Coalition. Sino ba itong Bantay Nakaw Coalition? Ito pong Bantay Nakaw Coalition na ito
ito po yung dating naninira paulit-ulit sa mga Duterte supporter at saka vlogger. Lalo na kay Mocha. Ito nga yung may pasimuno noong, must report si Mocha Uson Vlog. Sila ho yun. Yung Bantay Nakaw Coalition na yun. Sila ho yun. Okay? Sila ho yung mga nagpapalabas ng fake news. Sila ho yun, Bantay Nakaw Coalition. Hindi siguro naisip nito, nakakalimutan niya siguro na nakasuot siyang t-shirt na Bantay Nakaw Coalition. Tanungin natin, baka naman malabo yung ganyang klase, di naman siguro sila ganyang kalalim at katanga mag-isip. Diba? Parang pupunta sila doon. Opisina to ni Vice President eh. Oh. Tapos magre-relief, diba? Okay? Eto yan ha, isipin nyo ha. Ano kinaugnayan? Sino ba itong Bantay Coalition? Papakita ko ha. Ito ang lumabas sa kanila. Ito po yung picture na yon. Oh. Yan. Sila po yan. Ito. Ayan. Yung Bantay Coalition, Bantay Nakaw Coalition, page history. Basahin ninyo. Saan sila nagsimula? Saan sila? Bantay Nakaw Coalition. Bago yan, Bantay Nakaw. Ano nangyari? Change name to Collective Bantay Nakaw. Tapos, change name to We Are Collective Bantay Recount. Page created, We Are Collective. Naalala nyo yung We Are Collective na page na yan? Sila yung kumausap sa ilang Duterte supporter na nag-reveal kuno, na meron silang alam against kay Leni Robredo. Nagsimula sila as anti-Leni Robredo. Naalala nyo? Sila yung naglabas na kesyo Nagalix. Yan. Sila yan. Sila yung nagsabi na kesyo yung mga kamag-anak ni Leni at saka yung asawa niya, mga drug lord, mga ganyan-ganyan. Sila ho yun. Yung We Are Collective. Kinausap pa nga nila yung iba mga Duterte influencer para makipagkuntsaba. Yung pala, sila din yung Bantay Nakaw Coalition. Yung Hydra, ayan, Eser Carrasco, yung Hydra, correct. Sa madaling salita ho, gusto lang nilang i-penetrate yung Duterte supporter vloggers noon. Naalala nyo? Tapos sila pala yung magre-report din na ipaban ang Mocha Uson, yung mass report. Imbet Lapay, salamat. Boss Banat, pahabol sa relief bukas. Ingat po kayong lahat from Pasay City. Thank you po. Just curious sila po, konting tulong lang po. Walang problema. Small channel here, tulong din po sa mga may kapansanan. Sana mapanood po ang matulungan. Okay po. Salamat po. Naalala niyo yon? Sila ho yun. So, ano ang point dito? Okay? Sila na ngayon ang tumutulong doon sa loob ng opisina ni Robredo. Gets ninyo? I-connect na lang ninyo. I-connect nyo na lang ha. Dati naging We Are Collective sila. Anti-Robredo sila noon. Sobrang anti-Robredo sila noon. Nagalik sila yun eh. Hydra sila yun eh. Tapos nakipagkuntsaba pa sila sa mga influencer. Tapos ngayon, binago nila, akala siguro nila hindi nakikita ito. Tanga-tanga rin. Nakita tuloy na sila yung Bantay Nakaw Coalition. Oh, naalala nyo yun? Oh, tapos, biglang, eto na pala sila ngayon. Nasa loob na ng opisina ni Robredo. Oh, di ba? Connie, CRC, salamat po. Thank you very much. Oh, nakuha nyo? Connected? Ibig sabihin, connected. Alam naman, nandito lang, dumalaw lang kami sa loob ng opisina ni Robredo. Kasi, isipin nyo yung lugar na yan ang Malacanang ni Robredo. Hindi naman siguro mapupunta yung mga yan kung walang connection kay Robredo, di ba? Alam naman, katok lang sila. Tolong kami sa rep, di ba? Imposible naman. May protocol din yan. So pumasok sila doon, ibig sabihin, may kaugnayan sila kay Robredo. Other connection. Baka naman ginamit lang nila yung t-shirt. Abay, tanga naman. Ang tanga-tanga naman. Sa dami naman ng t-shirt na gagamitin mo, yan pa talagang gagamitin mo kung wala kang kinaugnayan dyan sa grupo na yan. Di ba? Oh. Sana kung kayo yung tipong Mocha Girls, di ba? Mocha Girls kami every night namimigay ng t-shirt oh.
Tapos kung ano man ang gawin nung nakasuot ng Mocha Girls na t-shirt na yon, hindi, wala na ako kaming kinaugnayan doon. Pero hindi naman siguro kayo big time. I mean, yung publicly, hindi naman kayo kilala, tapos namimigay kayo ng t-shirt sa tao. Hindi naman gano'n na ugali. Iba yung artist. Yung artist talagang namimigay yan. Di ba? Hindi rin naman kayo kandidato, so hindi rin kayo namimigay. So, very specific yung t-shirt na yan, may mga mismong kagrupo nung Bantay Nakaw Coalition. Oh. So, ibig sabihin lang nito, i-rewind natin ngayon kay Pangulong Duterte. Ang sinasabi ni Pangulong Duterte, hindi nga ikaw yung nagtitweet ng hashtag nasaan ng Pangulo. Pero yung mga pages na nagkakalat ng fake news, sila yung nagtitweet. At baka may alam din si Pangulong Duterte. Isipin niya, if there's one thing na napakagaling kay Pangulong Duterte, yung intelligence. Yan yung sobrang galing sa ating sa gobyerno ngayon. Kaya nga 'di ba, yan yung pinupunan nila. Ang laki-laki ng intelligence fund. Ganyan sila, 'di ba? Kasi si Pangulong Duterte malakas sa pagdating sa intelligence. Baka nakita niya, baka na-research niya na yung hashtag na nasaan ang Pangulo nagsimula yun sa mga pages na may kinaugnayan kay Robredo. Okay? Drogon, salamat po, ha? May papakita pa ako. Sinabi niya doon sa report, okay? Sinabi niya sa report. Kasunod ng deklarasyon ng State of Calamity sa buong Luzon, galit na inatake ni Pangulong Duterte. Sinabi niya pa dito, ito, sa dulo, okay? Ang kasi sabi ni Panelo, ito. Play natin, ha? Naman daw ang nagsabi ng peking balita na ito sa Pangulo kaya gano'n na lamang ito kapikon. Ang tinutukoy ni Robredo ay ang akusasyon ni Panelo na ayon daw kay Defense Secretary Delfin Lorenzana. Tingnan niyo yung sinabi ni Panelo, ha? Pakinggan niyo. Gumamit si Robredo ng C-130 ng pamahalaan para magpunta sa Bicol. Galing niya, Hindi raw ito totoo, sabi ng tagapagsalita ni Robredo. Nagpaumanhin ngayon si Lorenzana dahil nang i-check niya ito, hindi pala totoong C-130 ng gobyerno ang sinakyan ni Robredo. Sabi raw sa ulat sa kanya ng Philippine Air Force, pribadong flight ang ginamit ni Robredo papuntang Bicol. Nagsorry na raw si Lorenzana sa kampo ni Robredo. Si Panelo nagsorry na rin, pero tinext ko si BP Lenny. Nag-apologize ako on that for expressing an opinion on a wrong info. If I'm willing to apologize for a wrong info. Willing daw siya mag-apologize for the wrong info. Pero ito, pakinggan niyo. Why is he not willing to defend the president from a wrong info? False information, di ba? Yung where are you, president? Ibig sabihin niya, okay, magsosorry ako. Okay? Dahil sa wrong information na pinaniwalaan ko. Pero magsorry ka rin dapat o kaya magsabi ka rin, ipaglaban mo din na yung maling information na nawawala ang Pangulo. Ibig sabihin, kung talagang yung puso mo para sa gobyerno at para tumulong, di sana sinabi mo, oy, wag na kayo magkalat ng nasaan ng Pangulo. Bakit? Pakinggan natin sinabi niya, ha? Napanatan siya dahil wala siya, hindi siya nagtatrabaho. May sinabi kasi si Robredo, ang sabi niya, pinapaliwanag niya na tama naman hindi dapat pumunta ni Pangulong Duterte dun sa mga lugar. Pero sinabi niya, huli na ang lahat. Sinabi niya, nung tapos na mag-trending yung nasaan ng Pangulo. Alam niya man pala niya na hindi dapat pumupunta ang Pangulo doon. Bakit hindi niya sinabi ito? Di sana tumigil na yung mga supporter niya na mag-hashtag na nasaan ng Pangulo. Saan nino bang nanggaling? Yung hashtag na nasaan ng Pangulo puro sa supporter niya, di ba? Kaya nga, hashtag nasaan ng Pangulo tapos may mga Let Lenny leads. Sa madaling salita alam mo pala na hindi dapat pumunta si Pangulo doon. Bakit hindi mo sinuplak yung mga tao mo at mga followers mo? Diba? Ganun lang kasimple yun. Ay nako. Tapos sasabihin niya, hindi contest. Oo nga hindi nga contest, pero ba't mo sasabihin? Bakit ka magtitweet na inutusan ko ng AFP? Alam mo naman, abogado ka, vice president ka kuno, di ba? Alam mo naman na wala kang kapangyarihan na utusan o i-tweet o i-text ang AFP. So alam mo na niloloko mo yung tao. Tapos ngayon linis-linisan ka ngayon. Di ba?